Magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Makati City, kabayan, no? Dito sa may Hilpuyat Avenue, corner ng Ayala Ave. Yan. So ngayon pala mag-update tayo ng Makati Subway Project, no? Malapit sa may Amor Solo Street, doon sa may malapit ng Makati Med pala. Yan, no? Okay. So itong nakikita nyo, ito po yung malaking building dito, guys. So, ito po yung RCBC Plaza. Yan ang laki, oh. So soon pag natapos yung Makati Subway dito, mas mapapabilis na lang yung travel time. Lalo na yung mga taga Makati, kasi karamihan ng mga dumadaan dito sa Makati, guys, ay mga nagtatrabaho, no? Konti lang yung mga residential dito. Pero yung mga empleyado na nag-work dito, maraming nagko-commute araw-araw, daily. Yan. So itong Makati Subway, ang ruta niya dito sa buong Makati, no? Hanggang doon sa may Makati City Hall, malapit sa Pasig River, ng Guadalupe MRT Station. Yan. So ito, guys, kita dito sa footbridge. Napakaganda ng kanilang footbridge, guys, kasi meron silang escalator. Yan, no? So nandun yung Makati Subway ngayon, kabayan, no? Kaya tayo mag-update ngayon. Itong lalim na pala, no? Lalim na ng hinukay, oh. Yun. So bawal kasi jaywalking dito, guys, kasi marami mga marshal, no, na nagbabantay. 2021 para sa atin ay sa alas 8 ng umaga. Yan. Itong lalim na pala. So yan na, guys, malapit na tayo. Malapit sa may Amor Solo Street. I think ito yung depot area nila, no? Yan. So guys, ito yung pinaka view na makikita natin dito, no? Yan. So makikita nyo kung gaano kalalim na. Ito, zoom ko, yan, no? So ngayon merong excavator dito na naghukay pa rin sila sa ilalim. Yan. So guys, ito yung pinaka view na pwede makuha natin, no? Dyan, no? So di ba ang lalim niya, no? Bali nagpo-form na sila dito ng tunnel para pagdating ng ayun ko lang kung ano gagamitin nila, guys. Is either tunnel boring machine para sa paghuhukay, no? Yan. So Sumitomo yung contractor ngayon dito ang paghuhukay ng mga lupa pa dyan, no? So itong Makati Subway, kabayan, ito ay subsidiary ng Philippine Infradev Holdings, no? In-award nila yung 1.2 billion US dollars contract sa China Construction Second Engineering Bureau para sa construction ng 8-kilometer line Makati southeast ng Manila. Okay. So itong project na to, target nila mag-operational ng year 2025. Yun, no? Yan. So itong project na to, kuan siya, public-private partnership between ng Infradev at saka ng local government. Tsaka yung financial support ito ay galing sa Chinese firm ng Greenland Holdings Group, Jiangsu Provincial Construction Group, and China Harbor Engineering. Yan. So pag natapos to, guys, may higit 700,000 passengers ang kaya nila mag-operate na within the day. Yan. So zoom natin, guys, Yan, malalim na, oh. Ngayon ko lang kung gaano kalalim yung feet niya. I think nasa kanyata 10 to 15 feet yung lalim. So malapit sa Makati Med to, kabayan, no? Ikutin lang natin namaya. So dito, guys, so ganito kahaba na yung paghukay nila, no?
So ito pala, tatakbo to siya from Makati Central Fire Station, malapit dito, via Jose P. Rizal Avenue hanggang sa University of Makati. Yan, malapit sa may Taguig na yun. So ang key points talaga nitong Makati subway na to, para i-connect yung mga key points ng business district, no? Yung Circuit City, Makati City Hall at saka Makati Hospital. Ayan. Tapos kan pala, magkoconnect din to sa mga ibang rail line, no? Gaya ng Manila MRT Line 3. Ay yung Pasig River Ferry at saka yung proposed Metro Manila Subway ay magkoconnect to sila, no? Yan, pwede na kayong lumipas sa kabilang station. Yan. So ang maganda pa nito, kabayan, ay meron silang plano pag natapos to sa year 2025, pwede nilang i-extend itong Makati Subway sa ibang local governments dito sa Metro Manila, di ba? So, yan. Pati dalawang subway na tayo dito, no? Makati Subway at Metro Manila Subway, no? Yun, no? Lalim, no? So guys, ikutin natin itong lugar dito, no? Sa mga bago sa channel, kabayan, itong lugar na to ay dating terminal ng mga jeep, ng mga UB Express, at isang kainan to dati. Yan, ito na yung Makati Subway, di ba? So ito yung magiging kanya, parang design. Dati daming mga kondito yung dumadaan sa Makati, maraming mga kwanto, yung mga fishball, pares, dito yan. So guys, pag diniretso ito, papunta na to ng Buendia LRT Station. Wala na. Pala marami kasi vendors ito pagsapit ng hapon, no? Iba, yung iba minsan dito lang na tinatapon yung basura, diba, ang dami. Ito may mga crates po. So yun guys, yan po yung Makati Med, sa likod nya lang. Ito Teleperformance, ito po yung RCBC Plaza Tower. So ikutin natin, actually dalawang area to yung isa nandun na. Yan, ito may marami mga vendors dito. Nakalan din na guys, I think yan yata yung depot area nila. Dalawa. So dalawang area ang ginamit, ang sinakop nila. Ito na po yung Amor Solo Street. Ito guys, Amor Solo Street. Dalawang area, area 1, area 2. Yan Ayun, parang naghuhugay din sila dito. So yun na nga guys, ito quick update. Bali, inaantay na lang nila yung tunnel boring machine, no, para magsisimula sa hukay ng ilalim all the way hanggang sa JP Rizal, no. Bali, itong paghukay nila guys, diba meron malaking butas dyan, gagawa ng building kasi sa ilalim niya, no. Kumbaga dito gagawin yung stations para sa Makati Subway. Okay, so ito yung kabuang update natin ngayon, no. Nagsimula to sila last year pa ang kanilang magsisimula sa construction. So I think Makati Subway yung nauna dito, no, pagsimula, no. Pero yung Manila Metro Manila Subway naman, dumating na yung isang tunnel boring machine, no, para sa pag-construction. Yan. Okay, so ito pala guys, ito yung Central Escolar University sa may Makati. Mga taga Makati dito guys, no? Lalo na malapit sa Ayala Avenue. Dito yung drop off area dati ng mga UB Express. Ito, ang dami mga dito, yung mga vendors dito, yung mga kikya, may mga calamares. Dito naman, no, puro mga banana queue, no. Ito, nag-ayos din sila ng drainage ngayon, no.
Wala na, oh. Nalinis na yung lugar na to. Ito naman yung AXA building, Skyline Plaza.